Magandang araw po. Nadinig nyo na ba yung tinatawag na absent loading analysis? Ginagamit natin to pag mag-design ka ng beam, kunyari continuous beam. Ang best example dito yung parking space, kunyari elevated parking or warehouse. Kasi kung minsan hindi naman lahat ng occasion loaded yung bawat span. Yun yung i-explain natin, no? Pakikita ko sa inyo. Kasi ang normal na analysis ginagawa natin, nakakasanayan natin sa tradition ng design. Pag na-compute mo yung dead load and live load, i-apply natin yung entire loading doon sa continuous beam. But what if yung may mga spans na absent? Kaya nga absent loading. Wala tayong loading doon sa span 2, wala tayong loading sa span 4. Ang loading lang na sa span 1 and span 3. Anong epekto niya sa analysis, stress result? Magbibigay ako ng example. Meron tayong key plan. Kaya sabi ko rito, equal span, no L, whatever spacing. Na-compute natin kunyari ang yung sinasabi ko, no? UDL, W at saka yung L. Meron tayong full load mula sa grid line A hanggang grid line E. Meron tayong continuous loading. Case 1. Loading pattern full. No, lalagay natin lahat yan. So, pinakita ko na rito yung result. Ready-made na to. Hindi ko na pinakita yung calculation, moment distribution, mahaba. Binigay ko na example. Kung alam niyo ang equal spacing, tsaka yung loadings na na-compute ninyo, direct substitution. Ito, mga value na yan ng moment. Yung nakikita ninyo sa taas, yan yung bending moment, yung negative sa support. Kunyari, support P, support C, D, and E. WL divide by 10. Sa C, WL over 14. Substitute na lang yung value. Sa midspan, WL over 13 ng A and B. Midspan ng between B and C is WL over 28. Magkamukha naman ito. Yung dalawang dulo magkapareho. So, yan yung value na makukuha natin. Yung mga value na yan, base saan? Sa full load. So, what if, ito yung case 1, what if yung sinabi ko kanina? Kung hindi lahat ng mga spans may laman, kunyari ang laman niya ito, walang laman dyan, ito yung laman niya, at saka dito. Anong epekto niya? Magagawa tayo ng 4 na cases. Yun yung pakikita natin. Maglalagay na rin tayo ng mga values para kitang-kita natin yung comparison. So, dito, kung nakita niyo, meron tayong 4 cases. Sabi ko rito, bending comparison. Case 1, 2, 3, and 4. Ito yung mga figure, mga load diagrams. Ang case 1, ito yung full, yung kaya explain lang natin. Case 2, ang loaded yung span 1 tsaka span 3. Makikita ninyo sa drawing. Case 3, ang loaded naman niya rito is span 1, span 2, and span 4. Ito sa drawing. Wala siyang laman sa 3. Case 4, ang loaded is 2 and 3. 2 and 3. Walang laman yung 1 and 4. Isinulat ko na rito yung mga value ng moment. Moment ito, hindi ko na po ipinakita yung sa shear. At midspan, sa full, yung kinompute natin kanina, WL over 13. Sa support, WL over 10. Compare natin sa case 2. At midspan, pare-pareho, midspan, support, midspan, support, midspan, support, midspan, support. Tignan niyo yung mga value. Kung napansin niyo, compare natin yung full dito sa 3. Case 1 at saka sa case 3. Kasi yung case 3, lumilitaw siya yung nagbigay ng mas malaking critical value ng moment. Kasi sabi ko nga, mas maliit na denominator, mas malaki yung value. Tignan niyo yung value nito, yung midspan, WL over 10, kumpara do sa midspan ng full, WL over 13. Dito na ako, mas malaki to, mas safe. Sa support, WL over 8. Sa support ng full is WL over 10. So, dito na-prove niya, na-prove niya sa atin na hindi pala palaging ang kailangan i-apply natin yung loadings, yung total loadings na compute natin, yung dead load and live load dun sa entire beam, continuous beam. Kumisan pala, mas magandang i-check natin para tayo nagsasimulation. Huwag natin lagyan lahat ng laman. Makikita natin yung epekto. So, yun po yung importansya ng topic na to. Kaya kung ibang mga designer, ginagawa nila, nag-a-analyze sila. Sabi ko nga, nagsasimulate sila. Tinitignan nila kung ano magiging effect kung maglalagay ka ng loadings in selected areas.
para magamit natin. Pag na-check natin, dito pala, pag tinanggal ko tong loadings dito sa ganitong span, ito pala yung ideal. Kagaya ng pinakita natin, yung case 3. So, yun na yung design moment natin. Ito pinakita natin. No? Gagamitin natin yan, direct substitution. Kung alam nyo yung W at saka yung L, makukuha nyo na yung value ng bending moment. Magagamitin nyo yan sa pagsa-size ng beam, whether steel or concrete. Pwede mo rin naman gamitin yan sa value ng pagdidesign ng slab. Kung magwa 1 meter strip ka. Ganyan din yung analysis. Sana po nagustuhan ninyo yung topic. At question lang, may mga katanungan. Like and share. Huwag po sana nyo makalimutan i-hit yung notification bell para every Wednesday ma-notify kayo may bago tayong upload. Salamat po. Kita tayo ulit susunod. God bless.